At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Birtud, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang binata na kung tawagin natin ay Mongoloy. Lagi siyang tinutukso. Walang araw na hindi siya umuuwi na walang pasa dahil sa kagagawan ng mataong walang awa sa kapwa. Kaya mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ina, ama, aalis na ako. Maglalaro ako sa labas. Huwag kang lalayo, anak, ha? Baka pagkatuwaan ka na naman ng mga masasamang loob. Hindi na, dyan lang ako sa likod ng bahay. Sige, basta huwag kang lalayo para hindi ka nila saktan. Opo, ina. Sige, alis na ako. Tayo na kabayo, alis na tayo. Ya! 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 Kasi wala na talagang pag-asang maging normal ang anak natin. Ang tanda-tanda na naglalaro pa rin ng larong bata. Ay, oo, Dana. Bigo ako sa aking pangarap. Masayang-masaya ako noong ipinganak ko siya dahil lalaki. Pero hindi ko sukat akalain na ganyan pala siya. Lagi siyang tinutokso. Oo nga. Naawan ako sa kanya kasi hindi na siya tinitigilan. Lagi na lang may pasa siya. Ting umuwi. Alam na nga nilang ganyan ang kalagayan niya, pinapatulan pa rin. Alam mo, Dana, nauubos na ang pasensya ko sa mga nananakit sa anak natin. Lalo na ang Eden na yun. Ilang beses ko na siyang kinausap at nagmamakaawa na huwag nang saktan ang anak natin. Sinasaktan pa rin. Tapos minsan pinilit pa siyang pinainom ng alak. Tapos nang malasing si Matara, inutusan siyang mambastos ng babae. Kaya yun, nabugbog siya ng mga kamag-anak ng babaeng yun. Sana tigilan na nila ang anak natin kasi. Sana nga, Dana. Dahil kung hindi, baka makautang ako ng buhay ng tao. Kasi Mabuti naman pumayag kang sumama sa akin ni Karen. Akala ko tatanggihan mo. Nangako ka kasi na sandali lang tayo, Eden. At ihahatid mo agad ako sa bahay. Oo naman. Pangako. Sandali lang tayo. Ipakikilala lang kita kay Mama. Ay, naku. Parang nahihiya ako sa mama mo. Huwag kang mahiya. Ako bahala sa'yo. Ha? Eden, may taong biglang tumawid sa kalsada. Ho! Ho!
Naku, kamuntik mo na siyang sagasaan, Eden. Buti na lang at nakaiwas ka Ang agad. tarantado. Sandali lang, ha? Oh, Ha? Eden, anong gagawin mo? Eden! tarantado ka. Kamuntik na akong bumangga sa pader. Pasensya na po. Hinabol ko kasi yung saranggola ko. Hindi na po maulit, senyor. Kailangang mabigyan ka ng leksyon. Para hindi na talaga maulit ito, ha? Ha? Aray ko, ang sakit ng mukha ko, pati tadyang ko, aray. Ay, naku anak. Sino na naman ba ang nanakit sa'yo? Ha? Hindi ko alam, ina. Hindi ko siya kilala. Aray ko, aray. Eh, bakit ka kasi lumabas ng bakod ng bahay eh? Sinabihan ka namin na huwag ka naglalabas. Lumabas ka pa rin. Kasi inabol ko yung saranggola ko. Tapos biglang may parating na karosa. Hindi ko napansin. Kaya kamuntik na akong masagasahan. Tapos bumaba yung lalaki at binugbog na niya ako. Ay, nako. Huwag ka nang maglaro doon, ha? Na malapit sa kalsada. Doon ka na lang sa likod ng bahay. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Namaga ang mukha mo. Michelle, bayang lalaking yon. Kung magkakaroon ako ng bertod, magtutuos kami. Matar! Ikari, nandito na tayo sa pintuan ng bahay. Halika. Pasok ka, Ikari. Pasok ka sa bahay. Halika. Eden, nahihiya talaga ako sa mama mo. Huwag ka na maiya. Mabait naman ang mama ko eh. Oh, Eden! Nandito ka na pala. Oo, mama. Kasama ko po si Hikari, ang kasintahan ko. Hikari, ang mama. Magandang araw po sa inyo, senyora. Tinitignan niya ako mula ulo hanggang paa. Oh, sige. Ipahanda mo na ang mesa. At mauna na kayong kumain. Kayo na ang bahala dito, iho. Mamaya na lang ako kakain. Nahalata ko na. Ayaw sa akin ng mama niya. Eden? Ihatid mo na ako sa amin. Ano? Kumain pa tayo. Tsaka ihahatid kita sa inyo. Juan, gusto ko na kasing umuwi. Sige na, Eden. Ihatid mo na ako sa amin. Kumain muna tayo. Halika. Halika. Ayaw ko na kumain. Sige, kung ayaw mo kong ihatid, uuwi na lang ako mag-isa. Hikari! Sandali lang! Hika! Buti pa. Abulin ko siya. Kailangan makausap ko at matanong ko kung anong dahilan ng bigla ang pag-alis niya.
ko na siya nakita. Bakit kaya nagmamadaling umalis? Kailangan makita ko siya at makausap. Tatanungin ko kung bakit siya umalis na bigla. At hindi nagpatid sa akin. Malapit na pala sa bahay nila. Buti pa. Abangan ko na lang siya rito. Ho! 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 Palagi ko. Si Mama ang dahilan kung bakit umalis siya kagad. Hindi man lang hinarap ni Mama. Parang pinakita niyang ayaw niya kay Hikari. Hindi bale. Kapag mag-asawa na kami, wala nang magagawa si Mama. Teka. Nandito pala ako sa tapat ng bahay ng Abnoy na ito. Kukuha siya ng kaputol na sanga ng kahoy at ipupukol sa bunga ng rambutan. Hoy! Huwag! Huwag mong ipukol yan! Huwag! Huwag! Naku, tinamaan niyang bubong ng kalis ako. Naku, mapapatay kitang Abnoy ka. Mapapatay kita! Ako, pamanin po, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na nandyan ka pala. Anong paumanhin na sinasabi mo? Sa bahay ka. Papatayin kita. Papatayin kita! Huwag po! Huwag! Mabuti na lang. May kakilala akong nakakita sa akin. Isinakay niya ako hanggang dito. Kaya lang, lalakarin ko. Lalakarin ko hanggang sa bahay. Di bale. Malapit na ako sa bahay namin. Teka. Yung karusang yun ni Eden, inaabangan yata ako. Kahit anong gawin mo, hindi mo na ako mayayaya dun sa bahay niyo. Mukhang matapobre ang mama mo. Papatayin kitang Abnoy ka. Huwag! Papatayin kita. Hindi ko sinasadya. Ano hindi sinasadya sinasabi mo? Si Eden, hawak-hawak niya ang lig ni Matar. Naku, sobra ka na, Eden, ha? Ulit ka pa nga. Sinaktan na naman niya. Eden! Huwag! Mawa ka sa kanya! Huwag! Huwag! Ayaw pang siya ng ulong ito eh. Sinira niya bubong ng karusa ko. Kaya papatayin ko siya. Eden! Huwag! Huwag! Maawa ka sa kanya! Sobra na talaga ang Eddie na yun. Palibhasa, may kaya sila sa buhay. Hayaan niyo na po, ina. Di bale, hindi naman ako gaano nasaktan. Ano hindi gaano nasaktan? Binugbog ka na nga kaninang umaga eh. Tapos, binugbog ka na naman ngayon. Nabasag ko kasi yung bubong ng karosa niya, ina. Kaya nagalit sa akin. Ay, naku anak. Problema na naman natin kung saan tayo kukuha ng ibabayad natin. Bakit mo naman kasi nabasag?
Nakita ko kasi yung hinog na rambutan. Pinukol ko ng malaking kaputol ng sanga ng kahoy. Hindi ko alam, andon pala ang karosa niya. Kaya tinamaan ko ang bubong. Anak, ano bang naging kapalaran mo? Bakit lagi kang inaapi? Di bali na sinaktan ako ng lalaking yon. May dalaga naman akong nakita na. Ang ganda-ganda niya. Liligawan ko siya. Liligawan ko ang dalagang yon. Ay, naku anak. Awang-awa na ako sa'yo. Sana naman maging normal na ang isipan mo. Ibili ninyo ako ng bagong damit, ha? Kasi dadalawin ko sa bahay nila yung dalagang nakita ko. Oo anak. Kapag nabayaran na natin yung nabasag na bubong ng karusa na nabato mo, saka tayo bibili ng bagong damit mo. Sandali lang. Nandyan na. Ha? Ikaw pala, Hikari. Halika, pumasok ka. Salamat, Dasya. Oh, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Ibahagi mo naman sa akin. Malay mo, baka makatulong ako sa'yo. Kinulit kasi ako ni Eden na isama sa bahay nila para ipakilala ako sa mama niya. Niyaya ka ng magpakasal? Dahil gustong-gusto ka ng mama niya, ganun ba? Hindi, Dasya. Nahalata kong ayaw sa akin ng mama niya. Sa tingin ko matapobre siya. Kaya gusto ko na sanang makipagkalas kay Eden. Ano? Makikipagkalas ka na sa kanya? Bakit? Napakabilis mo namang magdesisyon. Hindi mo na ba mahal si Eden? Parang ganun na nga, Dasya. Kasi itong mga nakarang araw may mga nakikita akong ginagawa niya na ayaw ko. Tulad ng ano? Yung wala siyang respeto sa mga mahihirap. Pati si Matar, na anak nila Mang Kasi at Aling Dan, pinapatulan, sinasaktan niya. Ay nako, ayaw ko ng ganun, Dasya. Ayaw ko ng taong ganun. Kaya, sa ayaw at sa gusto niya, makikipagkalas ako sa kanya. Oh, Eden, ano nangyari dyan sa karusa mo? Bakit basag ang bubong? Nabangga ka ba? Hindi, Mama. Anong nangyari dyan? Bakit nabasag? Binato ng siraulo. Isang abnoy, Mama. Si Raulo? Ay nako, sinong si Raulo na yan, ha? Dapat ipahuli siya. Sino mananagot sa nabasag niya? Kausap ko ng nanay ni Abnoy. Babayaran daw. Isasanla daw nila yung titulo ng lupa nila. Ganun ba? Kailangan mabayaran nila kaagad. Wala kang gagamiting karosa. Pinamamadali ko nga Sabi ko sa kanila, kung sa loob ng 3 araw hindi pa nila nabayaran. Iinteresan ko. At lalaki ang babayaran nila. Mabuti naman kung ganun, iho. Alam niyo, Mama, inis na inis ako sa boy na yun.
Palagay ko'y malas siya. Ano? Malas? Papaano mo namang nasabing malas, iho? Nang sinundo ko si Hikari, kamunti ko nang nasagasaan yun. Dahil biglang tumakbo sa kalsada. Buti na lang. Napahinto ko ganyong kabayo. Kundi, nasagasaan ko. Tapos, nang sinundan ko na naman si Hikari, binato naman niya ang karosa ko. Idis na ako, Mama. Tapos parang lumalayo ang loob ni Hikari sa akin dahil sa abnoy na yun. Nako, Eden. Huwag mo lang isisi sa abnoy yan. Alam mo, hindi ko gusto ang babaeng yon para sa'yo. Bakit na naman, Mama? Ay! Sunog! Masusunog ang karosa ni Eden! Eden, yung karosa mo, nasusunog! Hindi! Hindi! Totoo kayang malas na tao si Matar? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Birtud, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Maligdem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.